Magandang umaga po sa ating lahat. Ako nga po pala si Kobe Brian B. Rojas at ang aking tatalakayin po ay ang Module 15, Panindigan tungkol sa pangangalaga ng sariling laban sa pang-aabusong sexual tungo sa maayos na pagtingin sa sarili at pagtataguyod ng dignidad ng tao, child sexual abuse, child protection, and human trafficking. Ang aking topic po is pornografiya. Simulan na po tayo. Ano nga ba ang pornografiya? Ang pornografiya ay mga mahahalay na paglalarawan, babasahin, larawan o palabas na may layuning pukawin ang sexual na pagnanasa ng manonood o nagbabasa. Maaari po natin itong narinig na or medyo pamilyar na po tayo sa ganitong salita o bagay po o panoorin, mga ganong bagay po. Upang maunawaan po natin ito ay andito po ang mga epekto ng pornografiya sa isang tao. Ang maaagang pagkahumaling sa pornografiya ay nagkakaroon ng kaugnayan sa pakikipagbahagi ng tao o paggawa ng mga abnormal na gawaing sexual, lalong-lalo na ang pangahalay. Ito po ay delikado sa ibang tao dahil bagamat po ay napapanood po nito, parang na-addict po sila. Kumbaga po, dahil sa panonood nila, gusto po nila itong gawin. Ganun po. Pangalawa po tayo. Mayroon sa kalalakihan at kababaihan din na dahil sa pagsugapa sa pornografiya ay nahihirapang magkaroon ng malusog na pakikipag-ugnayan sa kanilang asawa. Nahihirapan naman po silang makipag-ugnayan sa kanilang asawa o sa kanilang kasintahan dahil po parang nakikita lang po nila dito is ang pagnanasa. Nagnanasa na po sila dahil sa panonood ng pornografiya. Ito po ang malaking dulot nito. Okay, pangatlo po tayo. Ito rin ay ginagamit ng mga pedophile sa internet upang makuha ang kanilang mga bibiktimahin. Ang mahahalay na eksenang ipinakikita ng pornografiya ay pumupukaw ng mga damdaming sexual ng kabataang wala pang kahandaan para rito. Nagdudulot ito ng labis na pagkalito sa kanilang murang edad. Dahil sa pornografiya, ang tao ay maaaring mag-iba ng asal, ang mga sexual na 56 damdamin na pinagkaloob ng Diyos sa tao na maganda at mabuti ay nagiging makamundo at mapagnasa. Okay po, dahil po sa pornografiya, marami po ang nag-iiba ng asal. Kumbaga po, yung dating mabait, nagiging ganito po, parang nagiging bastos po, ganyan pong mga bagay dahil po sa kanilang napapanood sa pornografiya. Okay po, lipat naman po tayo sa mabuting epekto. Pagmat marami ang tumutuligsa sa pornografiya, may ilang tao na nagsasabi na nakakahanap sila ng positibong epekto tulad ng mas maayos na pag-unawa sa kanilang sexual na pangangailangan at kagustuhan. Bukod dito, para sa ilang mag-asawa, posibleng ma-enhance nito ang kanilang komunikasyon tungkol sa sexual na relasyon. Nagiging daan upang mas mapabuti ang kanilang pagtutulungan. Parang mas na-build up po ang kanilang trust issue dahil po sa pornografiya. Parang mas napapalawak po nila. Andito naman po ang mga data ng mga tao pong tumitingin po sa pornografiya online. Mas marami po rin po ang lalaki po. Ayan po. Okay po. Ang pornografiya ay nagpapakita ng mga larawang hubad o mga kilos sexual na kadalasan ay suggestive at provocative. Hinihikayat ito ang taong tumingin na mag-isip at ng masama at magkaroon ng hindi magandang pagtingin sa katawan ng taong nasa larawan. Kumbaga po, pag nakikita po nila ang isang tao, iniisip po nila, ina-imagine po nila, ganun po. Napapaisip po ang ibang tao na masasama dahil po sa pornografiya. Nagiging pinagnanasahan po nila ang ibang tao dahil po dito. Ang katawang sagrado. Gayon din ang mga gawaing angkop lang na makita, madama at may pahayag ng mga mag-asawa ay lubusang ipinapakita. Nawawala na ang property at decency na dapat sana ay kaakibat ng makabuluhang pagtingin sa katawan ng tao. Dahil dito ang mga larawang hubot-hubad, gayon din ang pagpapakita ng aktong sexual ay nagiging daan upang ang taong na umaling dito ay magnasa at pairalin ng kanyang mga maundong damdamin. Kumbaga po, dahil napasok niya po ito, kumbaga po nakita niya po, para pong nahikayat po siya. Nahikayat po siya sa mga gantong bagay po. Yung pagnanasa niya po, parang mas lumalakas, mga ganun po. Pinapairal po ang kanyang mga damdamin na dapat hindi naman po dapat.
andito po ang batas. Sa Batas ng Republika, Act number 9775, ipinagbabawal ang pagmamay-ari ng anumang uri ng child pornography o child sexual abuse materials or CSAM na intensyong ibenta o ipamahagi sa iba. Pornografiya, masama nga ba ito o mabuti? Ayon kay Immanuel Kant, nauuwi sa kawalang dangal o nagpapabawa sa kalikasan ng tao ang mga kamakabundong pagnanasa. Maaaring para kay Immanuel Kant, ang pornografiya ay hindi mabuti. Ito po ay masama. Meron naman ding ibang tao na nagsasabi ito ay mabuti. May maganda naman kasi talaga itong epekto. Bagamat nakadepende pa rin ito sa iisipin ng tao. Hindi lahat ng hubad na larawan ay halimbawa ng pornografiya. Narito ang mga ilang example po ng Creation of Adam Artist by Michelangelo. Ito po ang mga hubad na larawan. Bagamat sila po ay mga hubad na larawan, hindi po dapat natin sila pag-isipan ng masama. Dahil lang po ba hubad-hubad, kaya po pag-iisipan po natin ng masama? Dapat po hindi. Mateo chapter 5 verse 28. Dapat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumitingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala ng pangalunya sa kanyang puso. Bali po ang pinapakita po rito ay ang tumitingin po na lalaki sa babae na may masamang hangad ay maaari pong maaari pong may sala. Ganun po. Kumbaga po wala po siyang respeto sa kanya pong sarili at sa kanyang kapwa po. Minamasdan niya po ang babae, ganun po. Parang may masama po siyang hangad. Ganun lang po. Maraming salamat po. Doon na po nagtatapos ang aking lesson.